Kalahati agad ang nabawa sa mga transaksyon ng online gambling sa bansa kasunod ng mga pinag-utos sa paghihigpit gaya ng pag-unlink sa mga wallet app. Ang PAGCOR naman muling umapila ng konsiderasyon sa mga nagsusulong ng total ban sa online gambling. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Ilang araw lang matapos ipag-utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas na i-unlink o tanggalin ang link ng mga online gambling sites sa mga e-wallet app, kalahati agad ang nabawas sa mga transaksyon ng e-gambling sa bansa. Sinabi yan mismo ni Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman Alejandro Tenco sa paggulong ng budget deliberation sa Kamara. Magsimula po nung araw ng Linggo hanggang kahapon ay bumagsak po ng siguro 50% ang online gaming transactions magsimula nung iniutos ng Bangko Sentral na mag-delink muna ang mga e-payment platforms na ito sa integration with online gaming companies. We continue to receive reports that despite that order, kung pupunta po tayo sa mga online gambling platforms, meron pa rin options to pay using the e-wallet. Are you aware of this? Talagang napakahirap lang tugisin at pahintuin ng mga illegal. Ayon sa PAGCOR, nasa 12,000 ang mga illegal na gambling sites at 8,000 dito ay naalis na. Sabi pa ni Tenco, tinatayang nasa 60 billion pesos ang magiging kita ng pamahalaan sa online gambling ngayong taon. Kaya muling nanindigan si Tenco, mas mabuting higpitan lang ang regulation sa e-gambling kesa total ban. Pag binan po natin online, yung online totally, natitiyak ko po at maraming sasang-ayon, lalo-lalo na ang DICT at CICC. Magpapatuloy pa rin po yan because of technology. Number 2, makalulusit pa rin po yung illegal. Ilang mga kongresista ang isinusulong na tuluyan na ipagbawal ang online gambling sa bansa kasunod ng kaliwat kanang pagkalulong ng mga manlalaro. Ayon kay Tenco, meron ng partnerships ang PAGCOR sa mga rehab centers at non-government organizations. Nakikipag-tie-up na rin ang PAGCOR sa mga software company para gumamit ng mga artificial intelligence para matrack ang playing habits ng mga manlalaro. Kung makikita ng software o mamomonitor sa software na mas malaki ang natatalo mo sa iyong pagkapanalo, malaki na ang deposito mo compared to your average deposit, then automatically your account will be suspended and reviewed. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.